Yun lang, no? Hanggang sa, November 29, Thursday, November 30, holiday. So, nag-final lahat nung Monday na, which is, December 3. Kaya ganito yung period namin na pag-promote at pag-announce. But yun na, siniguro na namin talaga, December 20, na matuloy na talaga. So, yun na po, December 20. And sir, why is it actually going to be held in grounds? Because we're trying to maximize sana yung gustong manood. Kasi di ba kung sa arena, gusto ko sa arena, but may capacity lang yung arena eh. So pag sinabi mong 15,000, dun lang yun. So iniisip namin, what if dumagdag yung mga gustong makapanood, gustong ma-experience itong concert nito. So, yun, dinecide namin sa MOA Ground para masaya. Saka para makapag fireworks, kasi sa loob bawal. So, yun din yung, gusto namin yung team namin, saka yung ambience namin, Paskong-Pasko talaga. Kailangan masaya. Will he be bringing his own crew? Yeah, yung dancers, sa kanya yun. Kung ano yung nakikita niyo sa video, yun, mapapanood yun lang. But the stage and all is going to be locally produced? Oo naman. Kasi yung MOA Ground, wala namang station, so gagawin pa namin. Kaya nga iba nagtatanong, 11 days to go, di ba, Direk? Ayan si Direk GB San Pedro. Kung kakayanin namin, kaya naman siguro. With Ovation and MMI, kaya namin. Sa tulong ninyo, kaya namin to. Congratulations. Thank you. I just have a follow-up question from Ginger Colejero. Miss Ginger. Thank you, Miss Ginger. Sorry pa hapon lang. Okay. It was important daw kay Sai, part of the proceeds will go to a charity. Yeah. Actually, sa dinami-dami ng artist namin na nadadala dito sa Philippines, isa siya dun sa ang request na yun, dapat may proceed or may beneficiary. Yun. Matulungin tao yung taong ito. So, na-surprise din kami doon. In fairness, napakabalik. Para maisip na yun, di ba? And actually, before pa namin ito na-desisyonan, o wala pa yung bagyo, si Pablo, meron akong foundation na napila, yung Shara Marie Foundation. But then, yung dumating nga itong mga victims ng recent typhoon, so part of the proceeds, bibigay din namin doon. So, yun. Thanks. Next question from Jojo Panaliga. From Sir Jojo. I guess ang tanong din ng lahat is, anong pagkakantay niya aside from Gangnam? Alam nyo, aside from yan, may nagsabi sa akin na dahil sikat nga yung Gangnam Style, baka yun lang daw ang kantay niya. Marami siyang kanta, actually. Maraming sikat na hindi natin siguro pa alam, pero hindi pa alam na rin karamihan. And when it comes to performance, alam natin, magaling talaga siya mag-perform. So I guess, kung ang tanong, baka yun lang kantayin niya, hindi yung totoo yun. Marami yung siyang kakantayin. And surprise yun sa lahat, di ba? And yung iba nakakapanood sa kanya sa YouTube, I'm sure nakikita ko pa yung mga performances niya. So, experience natin yun. Yeah. Hindi ba siyang mga hiniling ang peculiarity niya? Halimbawa, yung iba hinihiling na pakulayan yung... Wala naman. Wala naman gano'n. Wala naman. Kahit naman hindi na hingin, kami na rin nag-decide na pagandahin yung stage, may malaking LED sa likod para makita ng lahat. Kumbaga, kahit hindi na hilingin, alam namin kung ano yung para sa kanya at kung ano yung ibibigay sa kanya. Kasi mas makaka-benefit naman na lahat manonood. So, yun. So far, wala siyang hinihingin ganun. Hindi mahirap ka trabaho. Meron ka ba mag-Gangnam Style?